Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating kaibigan na si Boss Jesse. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Nangyari ito sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Ako nga po pala si Aurelio at nasa hustong gulang na. Ako at ang pamilya ko ay tubong Pilar Sorsogon. Isa ito sa pinakamalaking baryo ng Sorsogon. Ngunit may kalayuan kami sa sentro. At sa baryong ito, dito ako lumaki. Sa kasalukuyan, ay sa bayan ako ng Sorsogon naninirahan. Kasama ng mga anak kong nag-aaral na ng kolehiyo. Nang isang umaga, ay bigla akong dinalaw ng aking pamangkin na nagngangalang Roy. O Roy, ba't napapunta ka ng biglaan dito? May problema ba? Tanong ko sa aking pamangkin. Tiyo Aurelio, ipagpaumanhin po ninyo ang biglaan kong pagpunta rito. Nautusan lang pa ako nila tatay. Dahil na rin sa nangyayari sa ating baryo. Sagot naman ni Roy. Ang tatay po ni Roy ay ang aking kapatid. Lahat kami ay tubong Pilar Sorsogon. Tiyo, may nagdatingang mga pugante sa lugar natin. Tahimik naman kami nung una at namumuhay ng payak. Ngunit ang dating payapang lugar na yun unti-unting nababalutan ng takot. Dahil ang mga puganting ito ay niluluban ng mga tindahan at ang kakaunting ari-arian ng mga kabaryo natin. Nagpapanggap pa itong mga NPA at sinasabing iniutos daw ng kanilang commander. Unti-unti nang nababalot ng sigalot ang ating lugar dahil sa mga kriminal na yun. Wala naman kaming magawa dahil sila ay may mga armas at may mga baril, samantalang kami ay wala. Simula nun nagsimula na rin ang mga patayan sa ating lugar. Sila rin ang may likha. Sila ay nagsisilbing tagapatay o binabayaran para kumitil ng buhay ng sino man. Pati na rin sa mga pananakot pagdating sa mga palupa ay ginawa ng mga puganting ito. Makailang beses na rin itong idinulog sa pulisya. Ngunit sadyang maiilap ang mga puganting ito. At dahil na rin siguro sa layo ng ating lugar bibihira lamang makapunta yung mga pulis dun. At kapag naidulog na ay lilipas pa ang ilang araw bago pa sila makaresponde. Paglalahad ng aking pamangkin. Ganun ba? Kaya pala bigla kang naparito. Tumawid ka pa ng dagat para lang sadyain ako, sabi ko. Sa layo po kasi ng lugar namin kakailanganin mong sumakay ng malaking bangka para makarating sa sentro. At dahil na rin sa layo nito, dito pinipiling magtago ng mga taong labas at mga pugante o yung mga taong nagtatago sa batas. O Tiyo, at bukod pa sa mga pugante niyon
nagkaroon ng usap-usapan na may bagong lipat din sa atin. Mag-anak sila. At pinangingilagan din ito ng mga kabaryo dahil ang matandang mag-asawa daw ay mga mangkukulam. Sinay sila Mang Nestor at Aling Insyang, sabi pa ng aking pamangkin. Ngunit hindi ko na yun binigyan pa ng pansin dahil mas kinababahala ko ang paglagi ng mga pugante sa aming lugar, na kung saan sa mga kabundukan sa amin ay doon nagtatago ang mga ito. Kung hindi nyo po na itatanong, medyo kilala po ako sa aming baryo. Bukod sa doon ako lumaki, ay ako ang nilalapitan ng aming mga kabaryo sa mga ganitong sitwasyon dahil naging bodyguard ako ng mayor namin dati. Ako ay kinakatakutan ng mga kriminal at masasamang loob sa aming lugar. Isa ako sa mga hitman ni mayor laban sa mga kriminal na yan. Ngunit bago ako maging bodyguard ni mayor, ay isa akong kafgu o sibilyang nirecruit para sa pagkasundalo. At sa pagiging kafgu ay naipamalas ko ang aking angking tapang at galing sa paggamit ng baril. Hindi na ako natuto ng maging bihasa sa paggamit ng baril. Marahil yan din ang dahilan bakit kinuha ako ni mayor bilang kanyang bodyguard. Hindi ako nagtataglay ng mga gimat o anting-anting o kahit mga orasyon ay wala ako. Ang totoo ay hindi ako ganong naniniwala sa mga ganyan. Pero mas tiwala ako sa bala, baril na aking hawak. At dahil nga sa naging kafgu ako at bodyguard ni mayor, sanay na ako na humawak ng matataas na kalibre ng baril. Sa katunayan, ang palagi kong dalang baril ay yung mahahabang rifle, yung pangmalayuan, yung ginagamit ng mga sniper. Pero hindi yan ang pinakapaborito ko. Ang paborito ko ay si Biring. Yun ang ipinangalan ko sa aking shotgun dahil isa itong Beretta semi-automatic. Ito ang paborito ko. Ang pamilya ko ay nasa aming baryo nakatira. Yun ang aking asawa at ang ibang mga anak. Ang asama ko lamang sa bayan ay ang dalawa kong anak na lalaki na nagkokolehiyo. Kaagad-agad ay nagsabi ako kay mayor tungkol dun sa aming baryo. At pagkalipas ng ilang araw ay pinayagan ako ni mayor upang trabahuhin ang mga tulisan na yun. Umuwi ako sa aming baryo. Umuwi ako dun ng halos palihim. Halos magtatakip silim na nung ako'y inihatid sa aming bahay. Umiiwas pa rin akong mapansin ng iba namin mga kapitbahay. Pagdating ko sa aming bahay ay tuwang-tuwa ang aking mga anak at asawa. Ngunit sinabi ko rin na ako'y napunta roon dahil sa aking tungkulin. At nang mabanggit ko ang mga pugant na nakatakas, ay kaagad-agad nagkwento ang aking asawa. Totoo yan. Takot na takot ang iba natin mga kabaryo sa mga kriminal na yun. Dahil kahapon lang ay may iniluban silang tindahan dyan sa malapit sa atin. Nilimas ang kabuhayan. Buti na lang ay nakatakbo sila haling nina at nakatakas. Kung hindi baka pati sila ay pinatay. Kwento pa ng aking pamangkin. Nakikinig lamang ako at pinag-aaralan ng mga kriminal na to. Kumakala pa ako ng iba pang impormasyon sa maaring kinaroroonan ng mga puganting ito. Sige tiyo, magtatanong-tanong po ako kina tatay at kina tiyuhan. Baka may alam pa sila. Sabi ng pamangkin ko. Nagpatuloy pa ako sa paghahanap ng iba pang impormasyon na pwede kong malikom.
Kinabukasan ay naghanda agad ako ng mga dapat kong gawin. Base sa mga impormasyong nakakalap ko ay nasa bandang upland sila nakatira. Kabisado ko ito. Dito ako nangangahoy dati. Kaya inahanda ko na kung saan ako pupwesto. Inaantay ko lamang magtakip silim at pumwesto na ako. Doon ako sa isa sa matatayog na puno na malapit sa paanan ng bundok. At nagpatulong ako kay Roy upang madala yung iba kong gamit at makapaglagay ng tali sa taas ng puno. Pagkapwesto ko rito ay tanaw na ang kinaroroonan ng mga salarin. Sakto, naibulong ko sa aking sarili. At dahil doon ay mag-aantay na lamang ako ng tamang pagkakataon. Nasa itas na ako ng puno ng pagkasakapit ng takip silim. At nag-aantay na ako ng magiging kilos ng mga pugante. Nang maispatan ko yung dalawa sa kanila, takampanting nagiinom ng alak sa labas ng kanilang maliit na pinagkukutaan. Base sa impormasyon na akin nakalap, ay 3 tao ito, 3 mga pugante. Sila yung naghahasik ng takot sa aking mga kabaryo. Ngunit inaantabayan ko na lamang yung isa. Maya-maya pa ilumabas na rin ang isang lalaki na marahil ay kasamahan din nila, kasama ng mga pugante. Base sa binigay na detalye ng mga kabaryo ay silang ang 3 ang tinutukoy nila. Sila yung mga bandido. Kaya iniumang ko na ang aking rifle na kanina pa nakahanda. Ito ang sakto pagmalayuan. Hindi na ako nag-aksepa ng oras. Tinansya ko muna ang magiging daloy ng hangin. Eksakto ang mga hangin. Kaya kinalabit ko agad ang gatilyo. Pagkakalabit ko ay bulagta ang isang pugante. Wasak ang dibdib. Ikinasa ko na agad ang rifle para sa sunod. At habang natataranta yung 2 natitirang pugante, ay tila'y nagpaputok pa yung isa na parang naghahamon pa. Kaya itinapat ko na lang ang pag-asinta sa kanyang dibdib. Sabay kalabit muli ng gatilyo. Tuba! Bagsak na yung 2 sa mga pugante. Isa na lang. Subalit mailap tong isang to. Totoo yung balita na malapalos ang isang to. Hindi na ito lumalantad. Kaya wala na akong magagawa kundi akyatin na lang siya sa pinagkukutaan niya. Nang ako'y pababa na, hindi ko na malayan na nasa kabilang puno pala na nanunood din ang aking pamangkin na si Roy. Kaya agad kong sinabihan itong magtago. Dahil baka mahagip ng bala mula sa mga puganting yun. Agad naman itong tumalima. Ngunit pinaiwan ko sa kanya ang isa ko pang bag. Sabay nagwika ako. Pakilabas mo si Biring. Sino po si Biring? Tanong ni Roy. Yung disabog ko. Yun ang pangalan niya. Akin na yun. Pagpangmalapitan, ito ang pinakapaborito ko. Hindi mo na kailangang asintahin pa dahil sigurado isasambulat ang tatamaan nito. Pagkakuha ko ng disabog, inakyat ko na ang paanan ng bundok. Ngunit dumadaan ako sa hindi dinadaanan ng mga tao. Kabisado ang lugar na to. Kaya pagdating dito ay halos patas na kami ng pugante na to. Unahada lamang kami sa pagkalabit ng gatilyo. Habang tinataha ko ang patas,
Doon ako sa masukal na parte ng bundok dumadaan. Kabisado ko pa rin ito, ang bahaging ito ng kabundugan, ngunit malapit na ito sa bangin. Pagapang akong papalapit sa kanilang kuta. Malit lamang ito na ginawa sa pinagtagpi-tagping amakan at mga kawayan. Gamit ang mga gasera at ilang mga sulo, ay iyon na lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanilang lugar, na lalong mas pumabor sa akin. Habang papalapit, ay dumampot ako ng bato na sinlaki ng aking kamao at ibinato ko yun sa kabilang bahagi ng aking pinupwestuhan. Pagkabato ko dun ay naglikha ito ng ingay at kaagad-agad ay may nagpaputok ng sunod-sunod dito. Dahil dun ay nalaman ko na kung saan nakapwesto ang natitirang pugante. Kaya agad-agad ay ginapang ko ang pwesto papunta dun sa kanya. Naaaninagan ko na sa dilim ang kanyang damit. Nakadapa din ito at nag-aabang, ngunit nakatalikod sa aking pwesto. Kaya lalo ako nagmadali sa aking paggapang, nang biglang may nabaling tuyong sanga na naglikha ng ingay mula sa aking pwesto. Kaya mula sa pagkakadapa ay napabalikwas na ako habang kinakalabit yung gatilyo ng shotgun at nakapagpaputok din yung pugante. Kaya napatalo na ako sa gilid ng bundok. Bahala na. Nakapagpaputok pa ako ng isa pa na nakita akong sumambulat ang katawan ng pugante. Ngunit kasabay naman nun ay ang pagdaos-dos ko sa gilid ng bundok malapit papunta sa bangin. Tuloy-tuloy ang aking pagdaos-dos. Mukhang didiretso na ako sa bangin pababa ng bundok. Wala akong makakapitan at hindi ko din mabitawan si Biring. Nang biglang sumabit ang sling ng shotgun at ako'y tumigil sa pagdaos-dos. Napasabit ito, kaya ako napahinto. Todo kapit ko kay Biring nun sa aking shotgun at nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Kaya muli kong binalikan yung kuta ng mga pugante. Bumungad sa akin ang mga sabog-sabog na katawan ng mga pugante. Dalawa ay sanhi ng sniper, yung isa shotgun. Sinigurado ko din na wala nang buhay ang mga ito para masiguro kung nagagampanan ko ang aking tungkulin na maayos. Patapos yun ay bumalik na kami ni Roy sa amin. Kinabukasan ay dumalaw sa aming bahay si Tiwan. Siya ang tatay ni Roy. Putok na putok ang balita na napas lang na ang mga pugante. Wala nang mga bandido at lubos-lubos ang pasasalamat sa akin nila Tiyo. 10 ng iba pa namin mga kabaryo. Wala na yung mga bandido at lubos-lubos ang pasasalamat sa akin nila Tiyo. 10 ng iba pa namin mga kabaryo. At tutuwa naman ako dito, ngunit sa akin naman ay walang anuman yun. Ang sa akin lang ay makatulong sa aking mga kababaryo na mapuksa mga ganyang klaseng nilalang. At bukod pa sa mga kriminal na naglipa na yan, Aurelio, ay merong bagong lipat dito sa ating baryo na kinakatakutan ng ating mga kapitbahay. Sabi pa ni Tiwan. Ay, sino po ba sila? Sagot ko naman. Ang mag-asawa na lumipat dyan malapit sa lubluban ng Kalabaw ay pinaniniwala ang mga malalakas na uri ng mangkukulam. Mula daw sila sa Samar at lumipat dito sa atin. Kwento pa ni Tiwan. Bagamat hindi ako naniniwala sa mga ganyan, ay pinakinggan ko na lamang si Tiyo bilang
paggalang sa kanya at baka magtampo pa ito. At yung kinuwentong yun ni Tio Juan ay hindi ko binigyan ng pansin masyado. Dahil ang pakay ko talaga ang mga pugante na yun. At isa pa, pinaniniwalaan ko yung kulam-kulam na yan kapag nakakaharap niyan ang baril ko hindi ka din sasantuin nito sa isip-isip ko. At dahil tapos na ang aking dapat gawin sa baryo nagpasya muna akong magpasyal-pasyal sa paligid ng aming baryo. Minsan lang ako makauwi dito kaya sinusulit ko na. At isa pa 1 linggo ang hiningi kong pagliban kaya mabuting siluitin ko na ito. Nang gabi na yun lumabas ako ng bahay namin at patuloy pa rin nagmanman. Nang mapadpad ako banda malapit sa dalampasigan, malayo pa lamang naamukaan ko na ang papababa sa bangka. Siya si Mang Johnny. Malapit yan sa aming pamilya. Nung panahong hindi pa ako nagtatrabaho madalas si Mang Johnny ang nagpapautang sa amin ng isda. Malayo rin kasing kamag-anak ito ng aking asawa. Habang papababa si Mang Johnny sinalubong naman siya ng kanyang asawa na si Aling Maming. Sila ang maghahango o mag-aalok o magbebenta ng mga nahuling isda. Pinagmamasdan ko lamang sila nang biglang may nakasalubong si Aling Maming na isa ring matanda. Ngunit ang matandang yun bago sa aking paningin. Inirapan ito ni Aling Maming at parang may sinabi. Sa tagpong yun biglang nag-iba ang mukha ng matandang babae. Tila galit na galit ito at sinundan si Aling Maming. Nang bigla namang dumating si Mang Johnny. Habang may daladalang isang balde ng isda si Aling Maming nagtanong ang matandang babae rito. Mga bagong huli? Pwede ba akong humingi kahit 2 piraso man lamang? Tanong ng matandang babae. Biglang pairap na tumingin si Aling Maming at nagsalita ito. Aling Mangkukulam, huwag niyo namang pangunahan ng kamalasan ng aming paninda. Ibebenta ko pa to, sabi ni Aling Maming. Kasunod doon nagsalita rin si Mang Johnny. Buena mano, kain siyang. Ilalako pa kasi namin ito pero kung may matitira, ibibigay ko sa'yo. Yun kung may matitira na may kasama pang pagngisi. Kitang kita ako yung mukha ng matandang babae at yung galit na halatang nagpipigil. Para siyang napahiya. Kasabay nun umalis agad si Aling Maming. Ngunit ang tingin ng matandang babae nakatuon pa rin kay Aling Maming. Ang talim ng tingin nito na parang tumatagos sa katawan. At nagsalita ito. Malalaman niyo mamaya. Bagamat ganun ang sagot ni Mang Doming halatang meron ding galit ang mag-asawa sa matandang babae. Kasabay nun naglakad na palayo ang mag-asawa habang nakatingin lamang ng masama sa kanilang matandang babae. Bagamat iba ang pakay ko pinagmasdan ko lamang sila at aking napag-isip-isip na marahil ito yung bagong lipat na sinasabi nila. Ako naman nagpatuloy sa pag-ikot sa aming baryo at namasyal sa mga dalampasigan. Kinagabihan pa nun nakarinig na kami ng nagkakagulo sa bahay nila Aling Maming at Mang Johnny. Nang magtanong ako sa aking pamangkin kung ano yung nangyayari, si Aling Maming daw ay isusugod sa ospital
dahil sobrang sakit daw ng ulo nito. At dahil sa layo namin sa sentro ay kahit 10 oras ng gabi ay kailangang itawid dito ng dagat dahil yun lang ang pinakamabilis na paraan para makarating sa bayan. Ang puntahan namin sila Aling Maming ay namamagana ang ulo nito at unti-unting nalalagas ang buhok. Iyak ito ng iyak na parang masisiraan ng bait dala marahil ang labi sa sakit na nararamdaman. Nang hinawakan ni Mang Johnny ang ulo ng kanyang asawa ay napakalambot nito. Kasabay ng patuloy na paglagas ng buhok ni Aling Maming. Pilit nilang isinugod si Aling Maming sa ospital. At itinawid nila iyon ang dagat. Kasama ang kanilang panganay na anak ay nagpasugod sila gamit ang kanilang dimotor na bangka. Kinaumagahan ay dahil binalik si Aling Maming sa aming baryo mula sa bayan na isa ng malamig na bangkay. At ang labi nito ay naglilika ng kakaibang amoy. Nakasusulasok, parang nabubulok. At habang sa kanyang burol ay parang may mga insektong naglalabasan sa kanyang mga labi. Nang makausap namin si Mang Johnny nun, ay sinabi na wala naman daw ibang nakitang senyalis yung mga doktor nung dinala nila ito kagabi. Ngunit patuloy pa rin na nalalagas ang buhok nito. At patuloy pa rin ang paglaki ng ulo. At isa pa, habang nasa ospital daw si Aling Maming ay nagwawala ito. Ngunit hindi ito kayang pigilan, maging ng mga nurse dun na naroroon. Nagtutulong-tulong na daw sila. Ngunit hindi pa din daw nila mapigilan. Habang kausap namin si Mang Johnny, ay kitang-kita mo ang hinagpis nito. Ngunit naroroon ang sama ng loob at galit. Dahil para sa kanya, kulang ang dumali kay Aling Maming. Maya-maya pa, ay biglang pumunta ng kusina si Mang Johnny. At kaagad-agad ay dumampot ng mahabang itak. Sinusubukan namin itong pigilan. Ngunit talagang nagpupuyo sa galit si Mang Johnny. Hindi ito nagpapigil. At sinugod yung bahay nila Aling Insyang at Mang Nestor. Nagsisigaw ito at nagmumura. Nang lumabas si Mang Nestor, ay kaagad-agad na sinugod ng taga ni Mang Johnny si Mang Nestor. Buti na lamang at nakasunod sa amin ng mga tanod at napigilan si Mang Johnny. Biglang nagsalita si Mang Nestor. May patunay ka ba dyan sa sinasabi mo? Mapapatunayan mo ba yan? O baka haka-haka lang yan? Mangangatwiran pa sana si Mang Johnny, ngunit sinang-ayunan na ng mga tanod si Mang Nestor. Baka siya pa ang makasuhan yan sa kasong pambibintang at tangkang pagpatay. Kaya dahil doon ay tila nahimasmasan si Mang Johnny at bumalik na sa kanila at napigilan ang napipintong gulo. Agad namang inilibing ang labi ni Aling Maming dahil agad-agad na nabulok ang uluhan nito at naglilikha ng matinding amoy na napakasangsang. Ilang araw ang lumipas, si Mang Johnny naman ang nakaranas ng pananakit at paglaki ng tiyan nito. At hindi lang yan, maging ang kanyang ari ay lumalaki din at namamaga.
Ang kapansin-pansin pa ay tila sumasabay sa daloy ng dagat ang paglaki ng tiyan ni Mang Johnny. Na kapag ang dagat ay taib, ay napakalaki ng tiyan nito. Ngunit kung hibas naman, ay siya namang payat ng tiyan ni Mang Johnny. Malapit sa aming pamilya sila Mang Johnny. Para na rin namin itong kamag-anak. Kaya maging kami apektado rito. Nananatiling namamaga ang pagkalalaki ni Mang Johnny. Magang-maga at lumulubo. At hindi na pangkaraniwan ang laki nito. Na parang sasabog na ito. Dahil sa mga pangyayaring yun, nagpasya na si Mang Rolly, yung nakatatandang kapatid nila Mang Johnny, na wag na itong dalhin ng ospital dahil nasisiguro nila na kinukulam ito. Kaagad-agad ay nagpatawag sila ng manggagamot na kilala dito sa amin. At hindi lang basta manggagamot ang pinatawag nila. Ang tanyag na manggagamot ang kanilang hininga ng tulong. Sinundo pa nila ito mula sa kabilang bayan. Kinahapunan ay nakabalik na sila Mang Rolly, kasama ng manggagamot. Wala na itong inaksayang oras. Kaagad-agad ay tiningnan si Mang Johnny. Ilang saglit pa ay nagwika na yung manggagamot. Sinasalba itong kaanak nyo. Malapit lang rito ang gumagawa nito. Maya-maya pa ay lumabas na sa pagtatawas ng manggagamot ang isang imahe. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, yung imahe na yun ay naging kamukha ng matandang lalaki na bagong lipat. Bagamat hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam, ay hindi ko maipaliwanag kung paano yun nangyari. Ilang sandali pa ay nagsalita pang muli yung manggagamot. Maging ang kanyang asawa na nasawi, kinulam din. At sila din ang may gawa. Dagdag pa ng manggagamot. Pagkadinig nun ay nanggagalaiti sa galit si Mang Rolly. At maging ang mga anak nila Mang Johnny ay nanggagalaiti sa galit. Ngunit mas nanaig kay Mang Rolly ang mapagaling muna ang kapatid bago pa man ang lahat. At iyon ang pinakamahalaga sa mga oras na yun. Nagsagawa ng mga dasal at ritual ng manggagamot. At umuusal ito ng mga salitang hindi ko nauunawaan. Pinagmamasdan lang namin yung manggagamot habang ginagawaran ng lunas si Mang Johnny. Makalipas ang isang oras, ay biglang napaubo yung manggagamot na parang nasami dito. Ilang sandali pa ay napaubo na naman yung manggagamot. Ngunit sa pagkakataong ito ay may mga dugo nang lumabas sa kanyang bibig at ang mga ubo niya ay malalalim na kumpara kanina. Nagpatuloy sa pagdasal yung manggagamot. Ngunit ilang sandali pa, bigla na lamang itong sumuka ng buong dugo at parang hinang-hina na yung manggagamot. Lahat ng aming mga kapitbahay ay nakikiusyoso na sa mga kaganapan kay Mang Johnny. At nagbubulungan na yung mga ito na parang nababahala sa kasasapitan ni Mang Johnny at sa manggagamot. Maya-maya pa ay nagwika muli yung manggagamot. Pagpaumanhin mo, Rolly. Hindi ko na may pagpapatuloy yung panggagamot. Hindi ko to kaya. Hindi to kaya ng aking nalalaman. Sobrang malalakas yung mga mangkukulam na to.
mga matataas na uri ito ng pangkukulam ang kanilang nalalaman. Hindi ko to inaasahan. Sabi pa ng manggagamot, baka sa mukha nila Mang Rolly ang kawalan ng pag-asa nung marinig ang tinuring ng manggagamot. Ngunit maging sila ay wala ding magawa. Kaya nagligpit na ng gamit yung manggagamot. At tinulungan na ito ni Mang Rolly upang maihatid na sa kabilang bayan. Nang papalabas na sa kanilang pintuan, ay biglang bumungad ang dalawang matanda na parang hindi rin taga-baryo namin. Ngunit namumukan ko yung isang matanda. Isa itong manggagamot din. Huwag po muna kayong umalis. Nagpasama pa ako ng dalawa pang manggagamot. Sabi naman ng panganay na anak ni Mang Johnny. Mga tanyag din po silang manggagamot na makakatulong nyo sa paggapi sa mga mangkukulam na sumasalbahe sa magulang namin. Pagkakita nun ay hindi na umalis yung manggagamot. At pumasok na rin yung dalawa pang manggagamot at itinuloy ang panggagamot kay Mang Johnny. Pinaikutan nila ang nakaratay na katawan ni Mang Johnny at nag-uusal sila ng kanilang mga dasal. At habang ginagawa yun ay patuloy ang pagsindi ng mga kandila. At may mga hinihingi pa silang mga dahon na gagamitin nila sa panggagamot. Sinubukan nilang itapal ang mga dahon na kanilang dinasalan. Ngunit tuwing itatapal nila ito sa apektadong bahagi ng katawan ni Mang Johnny, ay tila dumudulas lamang ito. Hindi ito dumidikit. Muli nila itong inulit. Subalit ganun pa rin ang kinahinatnan. Napupunta lamang ito sa sahig hanggang sa mahulog sa silong. Nang ilang sandali pa ay nagsalita si Mang Johnny. Mga wala kayong kwenta! Mga albularyong walang alam! Sabi ni Mang Johnny. Ngunit kakaiba ang boses na lumabas sa kanya. Gulat na gulat sila Mang Rolly. Hindi yan boses ng kapatid ko. Sigaw ni Mang Rolly. Matapos yun ay sabay-sabay na nagdasal ang mga albularyo. Kanya-kanya silang usal. Kanya-kanya silang mga orasyon. At kitang-kita mo sa kanilang mga mukha ang hirap. Pinagpapawisan ng mga ito. Na parang may tumutugi sa kanila. Nang bigla na lamang sumabog ang namamagang masilang bahagi ni Mang Johnny. At pagkasabog nun ay may mga insektong lumabas mula rito. At dahil doon ay unti-unti nang binawian ng buhay si Mang Johnny. Namatay si Mang Johnny na nakabuka ang bibig at tirik ang mga mata. Nakitang-kita mo ang hirap na dinanas bago bawian ng buhay. Wala nang nagawa yung mga manggagamot ng mga sandaling iyon. Galit na galit ang mga kaanak ni Mang Johnny. Ngunit kaalinsabay nun na yung pangamba na sila naman ang pagbalingan ng mga mangkukulam na nakatira sa aming baryo. Dahil bago umalis yung mga manggagamot ay nagwika ang mga ito. Lisanan nyo na yung lugar dahil uubusin kayo niyan. Uubusin nila ang angkan ninyo. At nabanggit pa ng mga manggagamot na umalis din daw yung mga mangkukulam na yan sa Samar dahil mayroon din itong inubos na angkan mula sa kanilang pinanggalingan na nayon. At ngayon ay dito naman maghahasik ng lagim sa inyong baryo. Malayong kamag-anak ng aking asawa sila Mang Johnny. At dahil na rin sa pakiusap nila Mang Rolly at mga anak nila Mang Johnny, humihingi ito ng tulong.
tulungan ko raw sila. Sumunod na mga araw ay kung ano ang sinapit ni Mang Johnny ay siya ring sinapit ni Mang Rolly. Pinawian din ito ng buhay na parang dumanas ang napakatinding hirap. At mukhang magkakatotoo ang sinabi ng mga manggagamot. Balot na balot ng takot ang aming baryo noong mga sandaling yun. At maging ang aking asawa ay nangangamba para sa aming kaligtasan. Ngunit ipinagkibit balikat ko lamang yun. Sa isip-sip ko, titingnan natin kung anong magagawa ng kulam nyo sa bala ko. Kailangang matapos na ang sigalot sa aming baryo. Kailangan kong matulungan ang aming mga kabaryo. Kaya nagmanman ako sa pamilyang yun, kina Mang Nestor at Aling Insyang. At inihanda ko ang aking rifle. Naghanap ako ng pwesto na pwede ko silang maasinta. Noong mga sandaling yun, naghahanap ako ng pwestong mataas at tago. Nang ako'y makahanap na ng pwesto, ay patuloy ako na nagmamanman sa kanilang mga kilos. Silang mag-asawa lamang ang nasa kanilang bahay. Wala ang kanilang mga anak. Nang ako'y makahanap na ng tiyempo, ay tinansya kong muli yung hangin para makagawa ako ng karampatang hakbang para hindi ako magbintis. Sinisipat ko ng maigi ang asintahan ng aking rifle. Nang maasinta ko na yung matandang lalaki, si Mang Nestor. Handa na ang lahat. At kakalabatin ko na ang gatilyo. Ngunit sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari, ay hindi ko makalabit ang gatilyo. Inulit ko at muli kong inayos ang aking rifle. Tiningnan ko itong maigi. Pero nasisiguro kong ngayon lamang ito nangyari dahil alaga ako ang mga baril ko at hindi ito kumakabyos. At isa pa, hindi ito mga paltik. Matataas na uri ito at matataas din ang kalibre nito. Kaya hindi ito sumasablay. Muli kong sinipat ang asintahan. Sa pagkakataong ito ay nasa labas lang ng kanyang bakuran ang matandang lalaki. Pagkakataon na muli at muli kong kinalabit ang gatilyo. Ngunit hindi ko makalabit ang gatilyo ni hindi maabot ng daliri ko ang gatilyo ng rifle. Hindi ko mapaliwanag kung ano nangyayari. Ni hindi maabot ng daliri ko ang gatilyo ng rifle. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nangyayari. Ngunit hindi ko maiputok ang baril. Muli ko itong inulit. At sa pagkakataong ito, ay bago ko pa sinipat, ay nasa gatilyo na ang aking daliri upang kakalibitin ko na lamang. Nang muli kong maasinta ang matandang lalaki, ay wala pang isang segundo, ay agad kong kinalabit ang gatilyo. Gumana ito. Rinig ko ang pagputok ng aking rifle. At sa isip-isip ko, ay tapos kang mangkukulam ka. Ngunit tila ay umiwas ang bala sa katawan ng matandang lalaki. Gulat na gulat ako dahil hindi ako sumasablay ng ganun. Kaya kaagad-agad ay naglagay muli ako ng bala sa aking rifle. Muli kong inasinta yung matandang lalaki.
Kinalabit kong muli yung gatilyo. Pumutok muli yung rifle. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay umiwas ang bala sa katawan ni Mang Nestor. Samantalang hindi ito kumikilos o gumagalaw man lamang. Gulat na gulat ako kung paano nangyari yun. Inulit kong muli yun. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang matandang babae naman ang aking pinuntirya. Halos nasa isang lugar lamang si Mang Nestor at Aling Insyang. At pinaputok kong muli ang rifle. Pagkaputok ay umiiwas talaga ang bala sa kanila. Halong pagtataka at pagkagulat ang aking nadama ng mga oras na yun. Sa buong buhay ko hindi pa ako sumablay ng 3 beses na magkakasunod. Sa mga oras na yun ay nagkakagulo sa bahay nila Mang Nestor. At dahil sa mga mintis na bala ay malamang naisip na nila na sila ang aking pinupuntirya. Kaya naisip ko na kung hindi kayo madalis sa pangmalayuan ay ako ang lalapit sa inyo. Bumaba ako sa aking pinupwestuhan at bumalik muna ako sa aming bahay. Ngunit bago pa ako makabalik ay nakaramdam ako ng pagbigat ng aking uluhan na parang lumulutang ako. Ngunit pinaglabanan ko yun hanggang sa makalapit na ako sa bahay nila Mang Nestor at Aling Insyang. Nang ako ay makalapit na, iniisip ko na papaulanan ko na sila ng bala. Papaulanan ko na ng bala ang kanilang bahay. Nang bigla na lamang ako makaramdam ng panlalamig. Parang nanginginig ang buo kong katawan. Pinilit ko pa rin kalabitin ng gatilyo, ngunit sa tuwing gagawin ko yun ay pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko maintindihan. Nang maya-maya pa ay may bumulong sa akin. Ihanda mo na, iho, ang kamatayan mo. Ngayon pa lamang ako nakaranas ng ganun. At kakaibang kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Kalmadong kalmado lang ang tinig na yun. Ngunit hindi ako maaaring magkamali na ang boses na yun at ang boses na nilikha ni Mang Johnny kanina ay iisa ang timbre. Noong mga pagkakataong yun minabuti ko munang umuwi sa amin. At noong mga oras na yun madilim na. Habang bit ko ang aking rifle ay parang hilong-hilo ako. Pagkarating ko sa aming bahay, nung makita ako ng aking asawa ay napasigaw na lamang ito. Natila ay nahintakutan sa aking itsura. Kaya agad akong tumingin sa aming salamin. Pagkatingin ko sa aming salamin, ay doon ko lamang napagtanto na kung ano ang nangyayari kina Aling Maming, Mang Johnny, Mang Rolly, ay siya rin nangyayari sa aking ulo. Lumalaki ito at unti-unting nalalagas ang aking buhok. Nang sinubukan kong hawakan ang aking ulo, ay ang lambot din nito. Para itong lobo na may lamang tubig sa loob. Kasabay nun ay ang unti-unting pagsakit ng aking ulo. Kaya pumunta muna ako sa aming kwarto at pansamantalang humiga dahil sa hilo na aking nararamdaman at ang unti-unting pagsakit ng aking ulo. Maya-maya pa ay parang nakaramdam na ako ng mga gumagapang sa loob ng aking anit.
Kaya kaagad-agad kong tinawag ang aking asawa noong mga sandaling yun. Hindi ko na namalaya na wala na pala akong kasama sa bahay. Umalis ata ang aking asawa at naghanap ng manggagamot. Nananatili lamang ako sa aming bahay. Kumuha ako ng damit at iyon ang ipinantali ko sa aking ulo upang kahit papaano may proteksyon dito. Dahil napakalambot na nito at anumang oras ay pwede itong sumabog. Maya-maya pa ay nakadinig ako ng boses na humihingi ng tulong. Parang boses yun ng aking asawa. Kaya kahit hilong-hilo pa ako ay lumabas ako ng bahay. At biglang tumambad sa aking paningin na nakahandusay na sa lupa ang aking asawa sa tapat ng aming pintuan. Hinang-hina rin ito. Kaya buong lakas ko itong tinulungan na makapasok sa bahay. At pilit ko munang inihiga sa aming mahabang upuan. Sa pagkakataong ito ay iniisip ko na ang matandang mag-asawa ang may gawa nito. Kaya kahit hilong-hilo ko ay pinilit kong kinuha si Bering sa ilalim ng aming katre. Ang aking disabog. Sa isip-isip ko, kung ito na ang aking magiging kamatayan, mas maiging mamatay ng lumalaban. Dinala ko ang aking disabog at bit-bit ko lamang ang lakas ng loob at nang natitira ko pang lakas. Dahil kung hindi ko ito gagawin, ay uubusin talaga kami ng mga mangkukulam na to. Pinilit kong lumabas ng bahay. Kahit hilong-hilo at sumasakit ang aking ulo, pinilit kong lumabas. May nakabalabal sa aking ulo. Naglakad ako ng gabing yun patungo sa bahay ng mga mangkukulam. Habang papalapit na ako sa bahay ng Mang Nestor at Aling Insyang, ay halos gumagapang na ako sa sobrang hilo ko. Pero pinipilit ko na lang talaga na makalapit sa bahay nila. At habang ginagawa ko yun ay tila nakakarinig ako ng tawanan ng dalawang matanda. Yung tawanan na may pangungutya. Ngunit pinilit ko pa din na makarating sa bahay nila kahit gumagapang na ako. Ngunit habang gumagapang ay pinipilit ko ding huwag masagi ang aking ulo dahil pakiramdam ko ay konting sagi lang sa aking ulo ay puputok na ito. Ilang gapang pa ang inabot ko at naabot ko rin ang kubo ng mag-asawang mangkukulam. Todo hingal ang inabot ko nun. Tulo yung laway at sipon ko sa sobrang hingal. Sisinghap-singhap na ako nun. Ngunit pinilit ko pa ding tumayo. Nang makarating ako sa gilid ng kanilang kubo, ay naghanap ako ng nakaawang na amakan. At doon ko susubukang ibuslo ang daladala kong disabog. Ngunit bago ko ginawa yun, sumilip muna ako sa maliit na awang na yun. At nakita ko na nasa hapagkainan ng matandang mag-asawa habang nagtatawa na ng mga ito. Pansamantala ko munang pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nang aking mapagtanto na ang kanilang pinag-uusapan ay ang aking kamatayan at kung paano daw ako ibuburol ng aking mga kaanak. Kaya bigla akong nakaramdam ng panliliit
Nakaramdam ako ng awa sa aking sarili. Bukod pa dun binanggit pa ng mag-asawang mangkukulam ang barang na ibinigay nila sa akin. Hindi ako makapaniwala na sa ganitong paraan matatapos ang aking buhay. Kung ano-ano na ang naiisip ko nun. Parang pakiwari ko malapit na ang aking katapusan. Tila nagbabalik alaala ng aking mga nakaraan sa akin. Habang naiisip kong mga yun, ay nagpalingan-lingan muna ako sa paligid. At di inaasahan ay nakita akong tubugan o lubluban ng kalabaw. Pagkakita ako dun, kasabay naman naalala ko ang aking lolo. Naalala ko yung sinabi sa akin ni lolo nung maliit pa ako, na may kakaiba sa lubluban ng mga kalabaw na yan. Na dahil daw sa maghapong trabaho ng kalabaw, kung maglublob daw ito, nagbabalik ang kanilang lakas. Lalo na daw yung may mga putik-putik pa. At sa sandaling yun ay iyon ang naisip ko. Kahit hilong-hilo lumapit ako sa tubugan ng kalabaw. At sa hindi ko malaman na dahilan nagwika na lang ako. Ihiramin ko muna ang yung lakas. Sabay tubog ng aking disabog sa tubugan ng mga kalabaw. Maging ang aking kamay ay tinubog ko at bahagya akong inihila mo sa aking muka. Muli akong bumalik dun sa awang ng kubo ng mangkukulam at ibinuslo ko sa butas ang disabog kong si Biring. Kaagad-agad ay kinalabit ko ang gatilyo. Nang marinig ko na lamang na umalingaw-ngaw ang putok ng disabog. Kasabay nun ang pag-atungal ni Aling Insyang na parang napuruhan ito. Muli ko itong kinasa at iniba ang direksyon patungo naman kay Mang Nestor at sabay kalabit muli ng gatilyo. Pagkadinig ko muli ng pagsabog ay kaagad-agad na akong umakyat sa kanilang kubo at pinaputokan pang muli ang mga mangkukulam. Nang muli ko silang tingnan ay nakahandusay na ang mga ito sa kanilang lapag. Wasak-wasak ang parte ng kanilang katawan na tinamaan ni Bering. Dilat ang mga mata ng mga ito habang nakahandusay sa kanilang saig at nagkalat sa gilid ng kanilang bahay ang mga dugo at sabog-sabog na parte ng katawan. At dun ko na pagtanto na nawakasan na rin ang lagim na dinulot ng mga mangkukulam na to. Kasabay naman nun ay nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko, nasa kwarto na ako ng aming bahay at nilulunasan ng manggagamot ang tinamukong sugat mula sa mga mangkukulam. Mga ilang linggo ang lumipas ay nakabalik na ako sa dati kong lakas. Ngunit ang pagkalagas ng aking buhok ay naging permanente na. Ito marahil ang naging paalala sa akin na hindi maaaring maliitin ang kakayahan ng mga marunong sa kulam. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng ating taga-suporta, mga subscribers, mga silent listeners. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout mga tagapakinig po natin dyan sa Imaginative Garments. Shoutout po kina Ate Merly, Ate Gina,
Ate Lina, Ate Vanji, kay Par Alvin, kay QC Berna at Irma, kay Kuya Melvin, as a supervisor po nila na si Ate Tess, at especially po sa boss po nila, kay Sir Mike, kay Ma'am Julie. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris Lobrego. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Jopay Bertulfo mula po sa Oman. Shoutout din po kay Boss Jenny Ann Rosal. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jason Austero. Shoutout din po kay Boss Bayot ako pero rakista. Shoutout din po kay Boss Nick Hill. Shoutout din po kay Boss Jesse Francisco. Boss, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Dimples Yumi, kay Boss Choco Fudge. Shoutout po. Shoutout din po kay Maribel Salcedo. Shoutout din po kay Boss Serenade Jacalan. Shoutout din po kay Boss Bobby Gonzales, kay Boss Ricky Gonzales. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Eriza Miguel. Ma'am, maraming salamat po. Kay Boss Queenie, shoutout po. Kay Nestor Bauyon, Tata Esno, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Rose Olalia, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jimmy Pandong, maraming salamat po. Kay Boss Edward Malilin, boss, maraming salamat po. Kay Boss Chris, Iron Chris Ranke, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Remy's Kapampangan Recipes. Kung may time po kayo, bisita rin po kay channel Remy's Kapampangan Recipes po. Kay Ma'am Maricon Trinidad, shoutout po. Kay Boss DK George, shoutout po sa inyo. Kay Boss Raging Claw, shoutout po. Kay Boss Owen and Ma'am Sarah Official, bisita rin po kay channel niya Owen and Sarah Official Vlog. Shoutout din po kay Missy Perez, shoutout po. Kay Boss Vinci Mayo, shoutout po. Kay Boss Annalyn, shoutout po sa inyo, boss. Ethan, Andy and family, shoutout po. Kay Boss Raymond Glover, boss, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Rubina Dairo, shoutout po. Kay Ma'am Sarah King, shoutout po sa inyo. Kay Boss Princess Heart Dearly, shoutout po sa inyo. Kay Boss Bell Sumalbas, shoutout po. Kay Boss Young's Life, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Tika, alagaan mo ang pusa ni Tika. Kay Boss Choji D, shoutout po sa inyo. Ma'am Ledesma Marcinski, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Julie Roel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Christy Harm from Hamburg, Germany, shoutout po sa inyo. Kay Boss Global Cuisine, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Malu Sinadjan, shoutout po. Kay Ma'am Aubrey Delgado at sa husband niyo po, sa family niyo po, shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Jan Anore, shoutout po. Kay Boss Adrian Ramos, shoutout po. Kay Boss John Reynel Zacate, boss, shoutout po sa iyo. Boss Jamir Ferolino, shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Jade Dayang, shoutout po. Kay Ma'am Lira Stan, shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Keso. Kay Boss Creepy Cheesecake, isa po sa magaling naming female narrator. May time po kayo, bisita rin po kayo sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Kilabot Channel, kay Ate Doris po. Isa rin po sa magaling naming female narrator. May time po kayo, bisita rin po kayo sa channel niya, Kilabot Channel po. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Milig po kayo sa kalapate. Marami po kayo matutunan ng tips. Kamandag Pigeon TV po yung channel. At shoutout din po kay Boss Jana Poro. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po subscribe. Click na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. At kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.